May nagko-comment nga dun sa video ko or isang basher na hindi matahimik dun sa mga pinag-upload ko na video. Ayoko na sana siyang patulan o replyan kaso yung mga comment niya is napakahaba. Tapos parang nagagalit siya sa akin kung bakit daw ako umalis ng Saudi at pumunta ako dito sa Canada. So, noong una kasi ang tingin ko or ang basa ko is nandito siya at na-experience niya talaga yung buhay dito kaya ganun siya makapagbigay ng comment. Iniintindi ko na lang or nirerespeto ko yung naging experience niya kasi ganun talaga yung unang dating sa akin na kaya marami siyang sinasabi is personal experience niya yon. Tapos nga is nalaman ko na nasa Saudi siya. Kaya napareply ako nun na mas maniniwala sana ako kung personal experience niya at kung na-experience niya talaga. Pero hindi, nagbabase lang siya doon sa mga napapanood niya at nagsasabi na hindi maganda dito. Tapos nga is pag may nagko-comment na iba, tapos nire-reply niya yon na lahat ng sinasabi niya is negative. So ibinabalik niya doon sa mga tao or sa mga nagko-comment na hindi mali yung pagkakaintindi nyo na wag na daw subukan, yung mga ganon. Kasi is unang-una naman is wala naman akong sinabi sa kahit ano na video na ginawa ko na hinihikayat ko kayo na gawin nyo rin yung ginawa ko, na sumunod kayo dito kasi maganda dito. Wala naman ako sinasabing ganun. So, yung sa akin naman is isineshare ko lang naman yung naging journey ko na nandyan ako sa Saudi tapos pumunta ako dito. So, hanggang ngayon na nandito na ako is patuloy pa rin naman yung pag-share ko kung ano yung mga na-experience ko dito. So, wala akong hinihikayat kasi wala rin naman akong mapapala. So, nag-share lang ako kung may nagtatanong is sinasagot ko naman. Alam nyo yan, yung sa mga nagme-message sa akin. Pag may free time ako is nire-replyan ko kayo tapos sinasagot ko yung mga tanong. Kasi is yung dating is nagagalit siya sa akin kung bakit ako umalis ng Saudi na hindi ko naman alam kung ano ba yung dahilan. So wala naman ako sinabing masama tungkol din sa Saudi kung ba't ako umalis. So ang sinasabi ko lang din naman kung ba't ako umalis dito is yung iniisip ko kasi is yung pang matagalan na or yung pang long term na. Kasi nga hindi naman na tayo bumabata. Lumabas nga lang din ako doon sa comfort zone ko dyan sa Saudi kasi mas iniisip ko na talaga yung pang long term goal. So sabi ko nga noon sa isang video ko na bilang tatay or responsible na ama is ang iniisip mo na talaga is yung kapakanan ng magiging anak mo or yung pamilya mo. So sa Saudi is wala naman ako talagang masasabi doon kasi nasanay na rin naman ako doon. Sa almost 10 years ko ba naman na pagstay sa Saudi, kumbaga nakasanayan ko na rin. Bawat bansa naman kasi ay may good and bad side. So, si kapatid ata, si brother is dun lang siya nakapokus dun sa bad side. So, ako naman, transparent naman ako. Sasabihin ko sa inyo yung good and bad dito sa mga gustong magpunta dito. So, hindi ko kayo hinihikayat na magpunta dito. Actually, may mga nagme-message nga rin sa akin, tinatanong nila ako na sumasweldo na sila ng gantong amount kung pupunta pa daw ba sila dito, kung worth it pa daw ba o hindi. So, yung pagsagot ko naman sa kanila is base lang naman yun sa akin. May sinabihan pa nga ako noon na may nag-message sa akin na sumasweldo na siya ng 200k, nasa UAE siya. So, may nag-invite daw sa kanya dito na kaibigan niya na magpunta dito. Tapos tinatanong niya ako kung worth it pa daw ba kung pupunta siya dito at iiwanan niya yung trabaho niya dun sa Dubai. So, ako naman, ang sinabi ko sa kanya is kung sumusweldo ka na ng ganyang amount is hindi mo naman yan susweldohin dito o hindi mo agad makukuha. Kasi lahat naman na nagpupunta dito is nag-start talaga sa scratch. So, napakabihira ng lumipat sa Canada na nakukuha mo agad kung ano yung trabaho mo dun sa pinanggalingan mo. Ang nai-advise ko sa kanya is isipin niya yung mga good side tsaka yung bad side dito sa Canada. Tapos dun niya i-assess yung sarili niya kung saan ba siya talaga mag-fall. Kung dun ba sa good side or sa bad side or kung ano ba yung pinakamataas na rate or ng percent na babagsakan niya. Ako kasi is yung pinaka main reason ko kung bakit ako nagpunta dito sa Canada is para sa long term goal na. So parang in the long run na yung iniisip ko. So para makasama ko yung family ko, yung mga anak ko sa paglaki nila is andun ako. Kung nasa Saudi kasi ako is possible din naman yun na makuha ko sila doon. Kaso parang iniisip ko na medyo mabigat, bukod sa mabigat yung magiging gastos dahil nga
Kung kukunin ko sila doon is magbabayad ako ng tax. Kung ilan sila, sa bawat tao is magbabayad ka ng tax. Tapos kung yung asawa ko is hindi naman din siya makakapagtrabaho, so kung ako lang din yung magtatrabaho is medyo mabigat. Tapos naisip ko din na hindi rin sila mag-i-enjoy dun sa Saudi kasi nga ang alam naman natin na sa Saudi is mahigpit. So kung mapupunta man sila doon, kung makukuha ko man sila is mag-stay lang sila palagi dun sa bahay. Tapos sa school. So ang international school din dun sa Saudi is medyo mahal din. Kaya parang sa isip-isip ko is possible siya pero parang mabigat. So hindi ko alam kung hanggang kailan ko rin siya kakayanin para lang makasama sila. So whereas kasi dito kung sa Canada is makukuha ko talaga sila tapos magkakaroon pa sila ng mga free. So free yung education ng mga bata. Tapos magkakaroon pa sila ng child benefit. So totoo din naman yun kasi sa Saudi is wala naman talagang mga tax. So pag sa Saudi is nakukuha mo yung sweldo mo ng buo, wala siyang tax dahil wala naman talagang tax doon sa Saudi. Whereas dito sa Canada is lahat ng gagawin mo or lahat ng galaw mo is meron tax. Tulad nga ng sabi ko na ang iniisip ko na is pang long term goal. So iniisip ko kasi noon kung nasa Saudi ako, so almost 10 years na nga ako sa Saudi. Tapos tinatanong ko yung sarili ko kung ano bang nangyari sa loob ng 10 years. So nakikita ko na parang wala namang masyadong nabago sa buhay ko. Kumbaga, parang sumusweldo ka, tapos pinapadala mo, tapos sumusweldo ka ulit, tapos pinapadala mo. So, parang naging cycle na siya sa loob ng 10 years. Kaya, tinanong ko rin yung sarili ko nung time na yun na after 10 years ba, ganito pa rin ba ako? Or siguro magkakaroon ng pagbabago kung may disiplina ka nga pero hindi ganun kalaki yung magiging impact sa sarili mo. Saudi naman talaga, totoo naman talaga na pag sumweldo ka doon is wala talagang tax. So nagkakaroon lang naman ng tax doon sa remittance. So nagkakaroon siya ng bawas doon sa pagpapadala mo ng pera buwan-buwan. Tapos yung sa grocery is meron na rin siyang tax pero hindi mo siya masyadong ramdam. Tapos nga sa Saudi is medyo mababa yung cost of living. So makakahanap ka ng bahay doon na hindi ganun kamahal. Tapos ako nga nung nasa Saudi ako, yung inupahan ko na bahay doon is walking distance lang sa trabaho ko or dun sa mall na pinapasukan ko. Kaya yung sa transportation na binibigay ng company is hindi ko rin nagagalaw. So napupunta lang talaga sa akin. So kaya humanap ako ng bahay noon na malapit na lang. So medyo kahit papaano nakakatipid din. Kaso sa mga panahon nga na to dyan sa Saudi is medyo nararamdaman na rin talaga yung pagliit ng space ng mga foreigner dyan. Kasi tulad nating mga Filipino, kahit sa mga Indiano, sa mga Bengali o sa mga ibang lahi na hindi naman talaga dyan taga Saudi is alam natin yan at nararamdaman natin na lumilit na talaga yung mundo natin dyan gawa ng Saudization. So mas pina-priority na nila yung locals nila na magtrabaho. Napaisip na rin talaga ako na hindi ako sigurado kung hanggang kailan yung magiging trabaho ko. So hindi naman na ako bumabata. So patanda tayo. Isip ko na baka anytime is matanggal ako sa trabaho. So saan ako pupulutin? Kaya nag-isip na rin talaga ako na lumabas dyan sa comfort zone ko para mas malaman ko pa kung ano ba talaga ang meron pa. Wala rin naman talaga ako masasabi din sa Saudi kasi napamahal na sa akin yan, tsaka parang second home ko na rin yan. Kasi halos kalahati na ng buhay ko dyan ako nagstay. Kasi 22 years old lang ako nung nagpunta ako dyan sa Saudi. Ano-ano nga ba yung kinonsider ko na good and bad side dito sa Canada? Unahin ko na nga yung good side. So tulad nga ng nasabi ko is yung pang long term goal na yung iniisip ko. So dito kasi is may free education para sa mga anak ko. Tapos maidadala ko sila dito, makakasama ko sila dito. Kasi nga ang Canada is family oriented to. Is may permanent resident tapos may citizen. Nga is yung health benefits is free din dito sa Canada. Dito kasi ngayon na nandito ko is masasabi ko na masesecure ko talaga yung magiging future ng mga anak ko. Kasi nga dito sa Canada is basta masipag ka at hindi ka tamad, talagang mabubuhay ka talaga dito. Tsaka dito talaga masasabi mo talaga na may yung quality of life talaga dito. Tulad nga nung sa akin is yung
5 days lang yung pasok ko, tapos 2 araw yung day off. So, depende rin naman talaga sa iyo yun. Kasi ako is under pa rin ako ng temporary foreign worker. So, close work permit yung hawak ko. So, hindi pa ako allowed na magtrabaho or mag-part-time sa ibang company. So, hindi pa ako pwedeng mag-double job or triple job. So, nasa sayo rin naman yun kung gusto mo ba na maging 2 yung trabaho mo, kung 3 yung trabaho mo. So, sa huli talaga is nasa sayo pa rin talaga yun. Tapos nga is yung bad side talaga na since na nandito ako, sa personal ko na-experience yung parang pinaka-bad side is which is yung sinasabi nila palagi, yung tax. So, totoo yun. Lahat talaga ng galaw dito is may tax. So, minsan nga, pag nag-grocery ka, so nakikita mo na yung price dun sa grocery. Tapos pagka punta mo dun sa cashier is pagka punch is magugulat ka na iba yung price, so tumaas kasi nga wala pa yung tax doon. So totoo naman din talaga yun na umiikot talaga ang buhay dito sa tax. Pero yung mga tax na yon sa huli, kung dito ka talaga mag-i-stay is makikita at mararamdaman mo rin yun talaga. Kumbaga parang nagpopondo ka lang din talaga. Tapos sa huli, sa'yo rin naman mapupunta or ikaw din naman yung makikinabang. Tsaka yung mga anak mo, kung wala pa silang 18 or 18 below, is makakatanggap sila ng child benefits na galing sa government. Kaya yung mga good and bad side is wag lang sana tayo na mag-focus dun sa bad side. So, i-compare nyo yung good and bad side, tapos tsaka nyo timbangin kung para sa inyo nga ba talaga or hindi. Kasi parang napapansin ko, usually yung mga umaangal or yung mga nagrereklamo about dito sa Canada is sila yung mga hindi naman na-experience o wala naman talaga dito sa Canada, pero sila yung maraming sinasabi tungkol sa Canada na ganto ganyan, whereas sa mga tao talaga na nandito na talagang naranasan, although meron naman talaga na galing dito na umuwi or bumalik sa bansa kung saan talaga sila nanggaling, totoo rin naman talaga yun. So siguro sila yung mga tao na sobrang naging mataas yung expectation pag dating dito sa Canada, na hindi naman talaga ganun kasi talagang kadali yung buhay dito talaga pagka lumipat ka. So kailangan mo muna talaga siyang paghirapan. So dun nga pumapasok yung pag may tiyaga is ninilaga ka talaga. So dito, kung pagdating mo dito, kung gusto mo mag-upgrade, so mag-aral ka para mas tumaas yung maging rate mo. Tapos kung gusto mong maging kung ano yung tinapos mo dun sa bansa kung saan ka nanggaling, aralin mo ulit dito para at the end, yung trabaho mo or yung naging trabaho mo dati is pwede mo siyang may apply. So dito kasi is per hour yung magiging bayad sa'yo. So medyo magiging mataas yung rate mo. Siguro kung magiging professional ka dito, kahit isang trabaho na lang is okay na. Sapat na yun. Hindi mo na kailangan mag-double job or triple job. Kagaya nga nito ni brother na ang dami niyang sinasabi tungkol dito, na ako parang pinapamukha niya sa akin na sa huli is magsisisi pa ako. Tapos wag daw akong nanghihikayat na pumunta dito, naghahanap pa daw ako ng damay. Although ulitin ko, wala naman akong sinabi na gayahin niyo ako or gayahin mo ako kuya. Wala naman akong sinabing ganun. So ang sinasabi ko lang naman is sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko or yung na-experience ko bago ako magpunta dito.